Ayan guys, tapos na tayo din sa ating pag-harvest ng sitaw. Tayo naman ay mag-harvest ng okra. Punta naman tayo din sa okrahan. At mag-ano din si daddy din, magpo-proning. Alisin niya yung ibang mga dahon para yung sustansya ng ating mga tanim na okra ay hindi na maagawan pa ng mga dahon. Dito guys, medyo mainit guys, basahan ng pawis Ang aking buhok po, basa yan, pawis po yan, hindi po yan basa sa ligo ng yan po. Sa pawis po yan. Kaya po ay ganyan. Ayan, nandito na kami sa okrahan at ka naman po ay magha-harvest din ng okra. Ayan guys, ang ating mga okra. Ayan nakikita nyo po ba ang mga bulaklak? Karami ng bulaklak Ito po yung kadyos na linisan ko. Kukunti po ngayon ang aming tanim na kadyos. Marami po ay ang ating mga okra. Papunta mo doon. Ayun guys. Harvest tayo dito. Makana yan. Guys, Huwag yan. Ako na magpukan. Guys, Kunin mo pa yung isa. Iri. So guys, uy, may kumakagat. Lagay natin sa plastic, guys, kinakater natin para maganda yung hindi pa hablot, para hindi masira yung mga bulaklak. So guys, ito guys. So, marami na ang bunga. Dito na tayo sa loob. Okay. Yan na Parami na tayo. Pero marami pa tayong panghanan.
Ito pa lang tayo sa tabi kasi doon pa sa gitna marami. Doon tayo sa tabi. Ayan na oh. Itong ating mga kadyo sa tabi. Ito guys, masarap oh. Matamis-tamis to. Dami nitong bunga. Sweet, maliliit na natin. Ayan, so habang nangunguha kami ni Daddy, ipinoproning na rin ni Daddy yung mga ano natin, mga dahon na hindi na naman kailangan. Makakaagaw pa po yun ng sustansya sa ating tanim na okra. Ayan. Bawasan na siya. Hindi pa po kami tapos manguha. Ito na ang aming napanguha, oh. Diretso pruning na siya. Ayan, tapos diretso froning. Marami kaming harvest today. Ayan. Ano na muna yun? Para hindi po mabigat. Isa pa rin yung nagpapabigat sa ating mga puno ng mga okra. Kaya dapat tanggalin yung ibang mga hindi na kailangan na dahon. Ayan guys. Bawasan na ng konti. Pinabawasan ng sanga. Ng dahon. Dahon po pala. Hindi sanga. Dahon. Ayan guys. Oh. Skip siya. Ayan guys, oh. Tawag po dyan ay pinoproning. Inaalis yung mga ibang dahon. Para po mabawasan ang mga sagabal sa kanyang pagbunga. Ayan guys, oh. Doon na daan. Ayan guys, ito'y natapos na ni Daddyng i-proning. Ayan oh. Habang nangunguha tayo ay nagpo-proning si Daddy. Ayan oh. Ito na yung ating napanguha oh. Isang plastic na. Ayan guys, ang mga baba oh. Maganda na siya oh. Makakahinga na ng maluwag ang ating mga tanim oh. Ayan oh. Matatapos na si Daddy doon. So papunta doon. Ayan oh. Ito yung mga natira pa naming mga papanguhanin. Sa sunod naman yan ang aming mapapanguha oh. Yan oh, maluwag na. Tinanggalan na ng mga sanga o pinroning yung mga dahon ng mga tuyot na magulang na. Ayan oh, tinanggal na. Ayan guys oh. Ayan. Ayan, yung ilalim dito yan. Yung mga okra, tinanggalan na ni Daddy yan oh. Mga na-proning na. Ayan naman yung mga natira. Nasa susunod ay pwede nating i-harvest. Ayan. Ayun, hanggang doon sa baba. Ayan, lahat ay na-proning na. Naalisan na ng mga dahon. Tuyo ding dahon at saka yung mga bunga napanguha na rin. Ayan oh. Ayan guys oh. Para maluwagan yung mga sanga Ayan. kasi sumasangay. Kasi sumasanga po siya. Tingnan niyo po ang sanga niya oh. Ayan oh. Bubunga po yan ganyan.
Kaya po mas maganda tinatanggalan at pinoproning. Para lumawad yung sama. Ere din po, ayan yan po ay susuloy. Ayan. Ito, May yung saluyot. bubunga to. Ayan po, ayan ganyan yung mga sangang ganyan. Yan po ay sa sunod bubulaklak din at bubunga. Kaya po pinoproning ni daddy yan. Ere pa po, ayan. Yung mga ganyan na sanga. Sa sunod po ay bubulaklak din yan. Pag naghangin, hindi basta matutumba. Kasi po pagka sobra ang dahon, bumibigat po yung puno ng okra. Kaya po kailangan din po tanggalin. Ayan Ang hangin at may bagyo. Ayan Kasi ngayon pa naman po ay malimit ay may bagyo. Maigi na lang po at hindi dumarating din sa amin. Nalulusaw na po. Ayan maganda na ang ilalim. Kita na yung linis. Naalis na yung mga dahon. Nabawasan. Ayan po ang ating pangunguha at pagpuproning ng ating tanim na okra. Ito na po ang lahat na namin na panguha. Yan po ang aming second harvest ng okra. Dami. Ayan po. Ayan guys. Nagpo-proning pa rin si daddy. Itong saluyot yan po ay gulay na pwedeng isama mamaya dun sa ating pang lunch. Mamaya pa manguha din si daddy niyan. Isama namin dyan sa aming ulam sa lunch. Ayan guys. Ayan ang ating lahat ng mga tanim na okra. Ayan. Dami po. Marami na po ngayong harvest kasi po marami na siyang bunga. Nakaraan po, konti lang ang na-harvest ni daddy. Ngayon po medyo marami na. Halos lahat po ngayon may bunga na. Tapos merong tigdadalawa pa, merong tigdatatlo. Ang bunga. Ayan po Ayan, makapal lang ng okra. Yan po mahiwa-hiwalay pa rin ang pagtanim namin, pero ayan napaka po dikit-dikit. Kasi malalapad po yung dahon niya. Ayan guys dami pong mga bulaklak ganito ayan, bulaklakan na. Tingnan nyo po ayan maraming mga bunga. Ayan ayan guys bunga niya, bulaklakan tas bunga. Ayan, Nagamitan ng cutter. pinakater po ni daddy para hindi siya mahablot pagka po pinapanguha yung bunga niya. Ayan guys proning. Pagkakakuha po ng bunga, pinoproning na rin po ni daddy Magduwag. Ayan guys mga natapos ni daddy i-proning. Ayan, papunta doon. Kung sa atin pong mga tanim na sitaw ay may kusim, din naman po sa ating tanim na okra, ayan po at merong kuwitib. Ayan, Langgam na itim. may langgam po. Yan po yung sumisira naman sa okra. Pinakulat ng bulaklak. Ayan po tingnan nyo po at ang bulaklak ay pinunit-punit na. Ayan, may butas na. Yan po ang ginagawa naman ng mga langgam na kuwitib. Ere po tingnan nyo. Ayan, may kuwitib din. Yan naman po ang nangangain sa ating tanim na okra. Pwedeng pitasin. Ayan guys ang ating mga tanim. Tapos sa linggo